Tabang Ilonggo. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back po ulit no sa ating YouTube channel at siyempre po sa ating mga OFW diyan. May biglang shout out at siyempre magandang araw po sa inyong lahat. So ito po mga kababayan, no? May bago na naman hong pinapakalat na fake news yung mga didilis ngayon, no? Mukhang amo mismo nila nagsalita din dito mga kababayan, ano? Hindi kasi pumatok ang banta nila. Noong January 18, mga kababayan, ay sinabi nila na last day na daw ni PBBM, may bago na daw silang presidente, may bago na daw manunumpa na presidente. Yun ho ang sinabi nila. Eh yung inaasahan pala nila, yung rally pala ng INC, mga kababayan. So, kita naman natin ang sinabi ng INC ay suporta sa kapayapaan na gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? So ngayon mga kababayan, hindi pumatok. At ngayon na naman, meron silang inilabas ngayon na sinasabi nilang blankong cheque na pinirmahan daw ni PBBM na budget. Meron daw pinirmahan si PBBM na blanko na cheque mga kababayan. Yun po ay pinapakalat na nila ngayon sa social media, Facebook, TikTok, YouTube, mga kababayan. Kaya be aware ho sa mga kababayan natin, mga kaluyalista, baka kayo ay ma-fake news din. So, alam na ng mga loyalista at mga BBM supporters kapag didiliso ang maglabas, fake news. Pero ito po ang ibibigay ko sa inyo, mga kababayan. Pwede nyo po ito puntahan, mga kababayan, kasi ito ho ang inilalabas nila, mga kababayan. Tingnan nyo yan. Yan po yung inilalabas nilang dokumento na blanco. So kung makikita nyo, meron nakalinya na kulay dilaw, dalawa, yung NIA at ang PCA, mga kababayan. Yung NIA, National Irrigation Administration. Yung PCA, Philippine Coconut Authority. Yung PCA. So, dalawa. Yung sinasabi nila dyan, mga kababayan. Kalat na po yan sa social media ngayon, mga kababayan. So, yun po yung nilalabas nila. So, mamaya alamin natin, no, puntahan natin doon mismo sa website ng DBM, mga kababayan, at makikita po natin yung totoo doon. Pwede nyo rin puntahan yon para makita nyo rin kung sino ang nagsasabi ng totoo, mga kababayan, no? Para hindi lang ho sa amin ninyo malalaman, kayo mismo alamin nyo rin yung totoo, mga kababayan. No? So, eto, pakita ko rin yung naging pahayag po ng dating presidente, mga kababayan. Ewan ko bakit nangingialam pa kaya ito sa ating sa presidente, sa admin ngayon, ano? Tapos na sa kanyang termino, nangingialam pa, mga kababayan. Bakit kaya? Mga kababayan, mga kalilista, kayo na sumagot diyan. Bakit nangingialam, no? Ang dating presidente sa ngayong administrasyon? Bakit kaya? Kasi vice president yung anak, gano'n? Ganun ba 'yan? Pwede ka na mangialam sa administrasyon ngayon. O hindi mo nahawakan si PBBM. O. So ito yung naging pahayag niya. Digong sa publiko, wag nang magbayad ng buwis. Pinagsasayang lang ng mga kumang puro chiki na blanco. Yun yung sinabi niya. Mga kababayan, sabi ni Duterte, ni Digong, mga kababayan. So, wag na daw kayong magbayad ng buwis dahil sinasayang lang daw dahil sa mga blanco na chike, mga kababayan. So, alamin natin mamaya. Titingnan natin doon. So, mamaya, pwede nyo rin tingnan doon, mga kababayan. Pwede nyo rin po tingnan kayo mismo. Check nyo po, no? Doon mismo sa ipapakita ko mamaya para, mga kababayan, hindi ho kayo madala ng fake news nila. No?
Lalo-lalo na sa mga didilis dyan. Kaso, mga didilis kasi kahit sabihin mo na talagang idikit mo na sa mata nila yung katotohanan, ayaw pa rin nila maniniwala dyan. Pero yung fake news na inilalabas nila, paniniwalaan yan ng mga didilis. Kasi siyempre, ayaw nila mapahiya yung amo nila, no? Siyempre, no? Ayaw nila mapahiya ang kanilang amo. Oh. So ngayon, puntahan natin yung sinasabi ho, no? Na blanco, no? Na sinasabi ni nila ng mga didilis na blanco daw, mga kababayan. So atin na puntahan po, mga kababayan, ano? So una-una, ito mga kababayan, puntahan nyo po ito, ang website na to, GAA o DBM, no? Department of Budget and Management. Pwede nyo pong bisitahin yan mga kababayan. So nakalagay po dyan mga kababayan, January 3, 2025. Nakapost na yan mga kababayan. So pinirma ni PBBM noong December 30, 2024. So apat na araw ang nakalipas, talagang pinost ka agad ng ating DBM sa website nila mga kababayan. So January 3, mga kababayan, nakapost na. So 20 na ngayon. 17 days na ang nakalipas. So pinalipas muna ang January 13, baka makuha nila sa January 13, eh di may presidente na silang bago. Eh hindi nakuha. Oh, may bago. May bago na naman silang ginawang issue ngayon. Yung national budget na naman, mga kababayan. So ayan makikita nyo mga kababayan. Ayan. Dinilugan ko na yan January 3, 2025 nakapost na, mga kababayan. So ngayon lang sila January 20 na, mga kababayan. So siguro mahabang editing pa. So tingnan nyo naman mamaya mga kababayan, ipagtabi ko yung kanilang ginawang dokumento ay isa sa document po ng DBM, no, mga kababayan. Pwede nyo po puntahan ang website na yan, mga kababayan. Maaari nyo pong puntahan yan para hindi ho kayo ma-fake news, no, mga kababayan. Okay, so ayan, ito, unahin natin ang NIA, yung National Irrigation Administration, mga kababayan, na sinasabing blanco daw, blanco daw mga kababayan. Ito, tingnan nyo to, basahin ko 69 billion 368 million 217,000. Blanco ba yan, mga kababayan? Ano naging blanco yan? Diba? Mismo sa DBM yan pinuntahan ko mismo yan, mga kababayan, para siyempre ipakita sa inyo. No? Baka mamaya mauuto na naman kayo. Siyempre sa mga uto-uto dyan na kahit fake news pinaniniwalaan, magbago na ho kayo, mga kababayan. Kitang-kita naman ho na ang ginagawa ho nila ay ginugulo ho nila ang administrasyon at ang gobyerno. Para saan po ba, mga kababayan? Bakit nila ginagawa yan? Kasi alam naman natin kung para saan. Diba? Vice President yung anak. Diba? Gusto kasi makabalik agad ng kapangyarihan, ng mabilisan, hindi naghihirap. Hindi na gusto nilang pagpilian ng taong bayan. Ayaw nila. Gusto nila, gumawa sila ng idea na talagang persahan para makapasok agad, makabalik sa kapangyarihan. Ganun lang yan. So ito naman, yung isa, mga kababayan, Philippine Coconut Authority. Ayan, tingnan nyo rin po, mga kababayan. May budget din po rito na nakalagay. Ayan po, mga kababayan. Basahin ko lang din 1 billion 209 million 997,000. So, wala ho blanco na pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At hindi ho iti-iti si BBM para pumirma ng cheque na walang nakalagay o walang nakasulat
Mga kababayan, ano kaya yon? Hindi ho katulad si PBBM ng utak nyo. Matalino ho si PBBM. Mga kababayan. Ah, oh. Bakit nangingialam pa kaya ang dating presidente, mga kababayan? No? Sa kanya nga, ano ba ginawa niya? Binagsak ang ekonomiya ng bansa. Si PBBM, pinalago ang ekonomiya ng bansa. Tapos, siya nag-iwan ng utang na 12.79 trillion. Mga kababayan. Ngayon, si PBBM nagbabayad ng utang ng Pilipinas. Tapos, nakita nyo ba kung ilan ang revenue na pumasok dito sa bansa natin dahil sa mga investment? Magkano? 4.423 trillion lang naman, mga kababayan. Na makasaysayan ang ginawa ng ating administrasyon. Yan lang daw po, mga kababayan, ang kauna-unahan, no, na ganyang kalaking kinita ng Pilipinas sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto, basahin ko lang din na naging pahayag po ni Secretary Lucas Bersamin sa naging pahayag po ni Pangulong Duterte. Ito mga kababayan, babasahin ko. Sa isang pahayag mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin, binigyan din niya na ang paglalako ng naturang peking balita ay tahasang nakakahamak at dapat nang hatulan bilang kriminal. Biruin nyo, mga kababayan. Totoo ito, mga kababayan, mga kababayan, yung sinasabi ko, puntahan nyo po ito, mga kababayan. Napaka-importante ito, mga kababayan. Yung sinasabi nilang, pinapakalat nilang fake news ngayon na blanco na chiki daw, yung blanco daw na pinirma ni PBBM. Puntahan nyo po sa DBM, mga kababayan. Mahigit 4,057 na pinirmahan ni PBBM na may budget po. Lahat po yan ay may nakasulat po bago pirma ni PBBM. Nandun po lahat, nakatitilyado po yun sa may DBM, mga kababayan. Pwede nyo po yun puntahan para hindi ho kayo ma-fake news po, mga kababayan. Kaya please lang po, be aware po kayo sa mga ganitong pinapakalat nila na fake news, mga kababayan. So yun po ang naging ano po ni Secretary Lucas Bersamin. Pero nyo, kung ang mga tao ay hindi marunong mag-cellphone, nakikinig lang sa balita, at hindi marunong kung paano nila i-research, paano nila titingnan ang katotohanan, mga kababayan. So mapipake news, mga kababayan. Magkakaroon ngayon ng tension at galit sa gobyerno. Diba? At saka hindi dapat yung ginagawa ng nakaraang administrasyon. Hindi na dapat siya nangingialam dito. Mga kababayan, tapos na siya eh. Dapat nagpapahinga na lang siya. Yan ho ang mga katanungan, bakit siya nangingialam? Mga kababayan, dahil ba Vice President yung anak niya, ganun? Pwede na siya mangialam? Mga kababayan? Naku po, sa lahat nating mga kababayan, ano ang masasabi niyo doon sa mga naging pahayag ni Duterte ngayon? Mga kababayan. At ito pa, nagpaumano ni Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan, ang ilang quarters kabilang ang isang dating Pangulo ay malisyosong naglalako ng mga peking balita tungkol sa paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa GAA ng 2025 na may ilang bahagi ng batas na sadyang iniwanang blanco o pambigyan daan ang administrasyon na punan ang mga halaga tulad ng isang blankong tseke. Walang pahina na 2025 national budget ang naiwan bago nilagdaan ng Pangulo bilang batas. Nakita nyo, mga kababayan, bago nilagdaan ni PBBM yung mga budget, wala po siyang nilagdaan na nakablanko. Ewan ko na lang saan nagaling yung kanila, mga kababayan. Kaya yan dapat po ang aksyonan ng gobyerno natin. Kaya ingat ho, mga didiles. Baka dito baka
masampulan na kayo. Si Dado, natatandaan nyo, nasa sampulan na si Dado, mga kababayan, patong-patong na ang kaso niya ngayon. General Torre, diba? At may dalawa pang susunod. Ingat po, mga DDS, baka kayo'y susunod sa pagpapalaganap nyo ng fake news. Kaya dapat po, gawa ng action ito ng gobyerno. Kitang-kita naman po na talagang fake news po ang pinapalabas nila ngayon. Pinifake news nila ang gobyerno. Kaya dapat po itong aksyonan na ng gobyerno dahil mga kababayan, parang porke nananahimik na lang po ang administrasyon ngayon ay sinasamantala na lang huli ng mga kababayan. Yan po. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Thank you.